Good day mga kabusing, may panibagong video tayo ngayon. Washing machine na naman to, twin tub washing machine. Pero ang nakaka dito busing, kasi yung dati lagi natin pinapalabas na video yung Sharp. So ngayon ito Panasonic to na twin tub washing machine. So ang problema nito, sabi ng may-ari, umuugong lang daw yung spin dryer niya, hindi daw umiikot tuloy-tuloy. So ayan, titingnan natin ito mga kabusing bago natin to i-check. Buksan muna natin sa likod tapos pandarin natin. At extension, gidri. Mera, go. Dia sa kurintihan tadi ya. Nih. So check natin mga kabusing, pandarin natin. Yan mga kabusing, kung nakikita nyo mga kabusing, mahina. Mahina. So tanggalin mo yung nakasaksak. Yan mga kabusing, alam niyo mga kabusing bakit mahina yung ikot ng dryer natin. Papakita ko sa inyo yung problema. So may nakikita akong problema nito. Ito. Kung nakita niyo mga kabusing, itong brake na to, ito. Kahit nakasarado siya, dapat kasi to pag nakasarado tong takip dito sa ibabaw, ito, dito. Dapat to mga kabusing, pag nakasarado to, ito. Itong cable na to, ito, dapat to nakaangat, nakaganito. Yan, kaangat. Dapat nakaangat para hindi siya mag-break down, para tuloy-tuloy yung ikot ng motor. So ang problema nito, kahit nakasarado to, naka-break pa rin yung brake pan niya dito sa loob. Ayan yung control ng brake niya. Naka-break siya lagi, naka-engage. So ang problema nito, sa nakikita ko, yung pinagkabitan ng cable na to, ito, bulok na, ayan Ayan. Light. Ayan. Para nakikita ko problema, ang pinagkabitan ng cable na to, bulok na yan mga kabusing. Bulok na yan. So naputol na, kaya hindi niya mahahatak yung brake na to. Yan. Ito. So ayan mga kabusing, nakita ko ang dahilan nito, yung isa kong nakikitang dahilan, pero hindi pa ako sure kung ito lang talaga ang problema. Kasi marahil din pag mahina ang ikot, yung capacitor. So, pero sa nakikita ko, ang unang problema ito. Kasi yung pinagkabitan dito, lapit mo. Yung pinagkabitan ng cable na to, ito yung dulo, ayan Ayan. Ayan. Yung dito yan nakalagay yan, bulok na, so kaya naputol na yung parang pinagkabitan niya dito, kaya natanggal to. Kasi ito pag hinahatak tong pag tinataas yung nito, pag binababa yung cover ng dryer, nakahatak to, nakaganon, para nahatak yung brake na to. Yan lapit. Yan, pag binababa yung cover ng dryer, dapat nakaganon yan, hatak. Yan, naka-engage siya lagi kasi putol na yung dito mga kabusing, yung pinagkabitan ng cable na to, kaya nakadikit siya lagi. So kaya mahina yung ikot. So check, ang gagawin natin nito busing, ayusin natin to. So para maikabit natin to na maayos, para mabalik siya sa normal. Ma-picture ba rin? So ito yan. So ayan. So ayan mga kabusing, ayusin muna natin to, tapos subukan natin pandarin ulit. So ayan mga kabusing, wala tayong magagawang kasi bulok na yung pinagkabitan ng cable. So ang ginagawa natin mga kabusing, nalagyan na lang natin ng capillary tube, yung bronze copper, para hindi siya madaling mabulok. Yun yung tawag nito, gumawa na lang ako ng paraan para lang maikabit yung cable para mahatak siya. Yan, pagsing ko pa tubig. Tubig? Tubig na nun, yan. Ito say? Ate. Sus, ako pa na naong inom ko ng tubig yung kanal di gawa.
Video ka hanggat gusto mo. Sorry. Yan. So ayan mga kabusing, nilagyan na natin ng kapilyarit tube, nilagay ko sa baba para hindi siya madaling kalawangin, hindi siya madaling mabulok kasi pag steel nilagay natin yung katulad ng tie wire, madali lang siya mabubulok kaya mapuputol kaagad. Ito titingnan niyo mga kabusing yung ginawa. Ayun yung ginawa natin kasi ito. Pinaluputan ko na lang yan ng pinaikutan ko na lang yan ng copper tube na capillary tube. Copper. Yung dito hindi ko na nilagay dito. Kasi bulok na yan, putol na yan dyan, wala na tayong mapaglagyan. Dito ko na lang nilagay sa nilagyan ng spring. So okay pa rin yan mga kabusing. Yan, hatak ko na mga kabusing. Tingnan nyo mga kabusing. Yan o. Yung dito sa lalim, lapit. Yan mga kabusing. Yan mga kabusing, nahatak ko na yan o. So ito mga kabusing, pag nakasira yung sa ibabaw dito, lapit mo sa ibabaw. Pag nakasira dito sa ibabaw mga kabusing, katulad ng pinapalabas kong dating video, pag nakasira to, dapat to dito nakaangat. Dito sa ibaba. Yan. Pag nakasira sa babaw, pag nakasara, dapat dito nakaangat. Nakaangat yan, ganyan. So ayan. I-open mo muna. Ay, barang minus mo natin. Pwede sa buksan mo natin mga kabusing. Ayan. Pag bukas to mga kabusing, ibig sabihin to mga kabusing, naka-engage dito sa brake. Pag bukas ang dryer takip, naka-engage dito sa, yan, nakadikit yan dito. Pag bukas yung takip ng dryer. Kasi pag bukas yung takip ng dryer mga kabusing, may switch din dito sa loob. Ito. May switch din to dito sa loob. Pag nakabukas yung takip ng dryer, naka-engage yung switch sa loob dito. Halimbawa, bukas to. May switch to dito nakaganon. Naka-engage siya ganyan. Tick. So pag nakaganyan, humihinto yung nawawala yung supply ng spin dryer motor natin. So madali nang ipapahinto ng brake kasi wala na siyang supply, pre-wheel na yun. Ayan. Pag naka-open to, naka-disengage yung switch dito sa loob, namamatay yung motor, tapos pinapahinto ng brake. Yun ang nangyayari. So kadalasan din mga kabusing, hindi din to umiikot pag nagloko yung switch dito sa loob, nag-discontact siya, hindi rin to umiikot. Kahit alam yung sa tingin nyo na okay, good yung dito ng mga part, tapos hindi siya umiikot, so may tendency rin na dito sa loob nagka-lose contact yung contact dito sa parang switch niya. So papakita ko sa inyo yung switch dito sa loob. Hanap muna ako ng switch. So mas madala, mas maganda mga katok. 1, 2, 3, go. So mga kabusing, papakita ko yung switch dito sa babaw para ma-aware din kayo, may idea kayo na mayroon pa pala ditong switch na papunta dito sa motor. Yan. Ginagawa yung switch na yan mga kabusing para pagbukas nyo ng takip ng dryer, mag-disengage yung switch dun sa loob, tapos mamamatay yung motor. Nilalagyan din to ng brake para pag na-disengage, namamatay yung motor. Kasi pag namamatay yung motor dito, pag habang umiikot siya tapos namamatay yung dito, na-disengage yung switch doon, hindi kusang humihinto yan, nakaikot pa yan. Kaya nilalagyan yan ng brake para pag patay dito, pag naka-disengage yung switch dito, kasi umiikot pa to, may brake siyang nakalalay, binibrake niya tapos para madali siyang huminto. Yun ang problema niya. Yan ang naging purpose niyan. May switch yan at may brake. Napakita ko sa yung dito yung switch. Para malaman nyo rin na yung mga technique ng kung paano siya ayusin. Para kung may idea kayo, may mga wasing kayong ganito, tingin nyo dun sa brake sa baba na okay pa, pwede nyo tingnan dito. Mali pa na lang sa timer. Mga kabusing, lapit ka dito. Sandali lang. Tagarin muna natin. Mga kabusing, ito yung switch mga kabusing. Ayan o. Ayan o. Dito na. Yung switch ba yan? Diyan. Nakita yung contact na to. Pag nakahawakan mo, dito, go.
Go, guniti diri ka ba? Yan, to. Yan. Pag nakatakip tong takip ng dryer, umaangat yan dyan. Kasi tinutulak nito, ayan o. Nakaangat yan dyan. So, pag nakaangat yan, ayan o. Pag nakaangat yan dyan, nag-disengage yan. So, magkakaroon yan ng supply papuntang motor, umandar yung motor. O, pag sinasarado mo tong takip ng dryer. Ito. Pag sinasarado yung takip ng dryer, nagkakakontak yan, ayan o. Ayan o. Kasi tinutulak nito pag nakasarado tong takip, yan. So, pag nakakontak yan, umaandar yung dryer. So, pag binubuksan naman natin yung takip ng dryer, ito naman, kusang gumaganyan. Nagre-release siya. Pag naka-release to, so, ibig sabihin, naka-angat din yan, ganyan. So, kaya namamatay yung motor. Tapos, dagdagan pa ng brake doon, pinapaano niya. Ayan, pinapahinto niya. So, yan, malinaw ha. Pag nakasarado tong takip ito, pag nakasarado to, tinutulak ito, itong banda na to. Tinutulak niyo yung switch dito. Yan, umaandar yung dryer, motor. Pag nakabukas to, itong takip na to, nag-disengage yan, yung switch na yan. Kaya, namamatay si motor. So, malinaw mga kabusing ha. Tutorial, simpleng tutorial lang yan mga kabusing. So, sana magbibigay sa inyo ng aral. Ito, babalik ko na to, tapos papaanda rin natin yung unit. Papaikutin ito mga kabusing, paanda rin natin. Saksak mo, saksak. Ayan. So, ikutin na natin yung timer mga kabusing sa dryer. Titingnan mo mga kabusing kung tuloy-tuloy na ba yung andar. Ayan. Siguro na masaksak. Wala, wala. Ulitin natin kabusing kasi kanina hindi natin naayos pagkabit sa ilalim kaya hindi umaandar. So ayun, ulitin natin, papaandarin natin to. Ikutin ko yung dito timer, ikutin ko. Tapos dito, tingnan niyo mga kabusing. Okay. Yan. Yan mga kabusing, maliwanag mga kabusing, oh. Malakas na yung ikot ng dryer natin. So yun lang yung problema mga kabusing, yung cable wire ng brick, napuputol na siya. So yan mga kabusing, basic lang yung mga kabusing kasi lagi na naman natin yung ginagawa. Kung may mga washing machine kayo ganyan, napaka basic lang, madali lang yun. So mga kabusing, sana mga kabusing nanonood kayo ng mga video namin mga kabusing kasi may marami kayong matutunan doon no, mga video namin, marami kayong makukuha ng idea. So sa mga kung hindi pa nakakapanood, panoorin nyo na yung video namin. So huwag nyo kalimutan mga kabusing, kung nagugustuhan nyo yung mga video namin, huwag nyo kalimutan mga kabusing, subscribe naman kayo sa YouTube channel namin. Simpleng subscribe ng mga kabusing, napapasaya nyo lang kami mga kabusing. So salamat mga kabusing, sana may nakukuha kayong idea sa mga video namin mga kabusing. Huwag nyo kalimutan mga kabusing mag-like, mag-share at mag-subscribe sa YouTube channel namin. Maraming salamat po mga kabusing, good day po.